that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Atrasado ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na dapat sana ay simula na bukas. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpreno sa pagpapatupad niyan. Dismayado naman ang transport groups sa dagdag bawi sa gitna ng mega oil price hike. At nakatutok si Ivan Mayrina. Inanunsyo kahapon ng LTFRB ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero bago pa ito maging epektibo bukas, pinigil ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike. Sa tingin ng Pangulo, sa kasalukuyang sitwasyon, ang kailangan daw ng mga commuter, ng mga manggagawa at estudyante ay ang pag-alalay ng gobyerno. Pero ang dagdag bawi, ikinadismaya ng mga transport group na iniinda ang halos dumoble ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, barya na nga lang daw, ipinagkakait pa. Pinaasa tayo, hindi pa nai-implement, binawi na. Ito po yung masakit sa atin. Hindi pa nai-implement, binawi na, purong sulong, laban bawi, itong ating pamahalaan sa gitna ng krisis. Kung tutusin, alikabok lang yun, yung pisong yun. Kumpara sa diesel na kinikonsumo namin sa araw-araw na pamamasada. Titigil na lang po kami yan. Oo, kasi naman magpagod kami na wala kami may uuwi kahit pang bigas-bigas man lang sa pamilya namin. Ang Pangulo may pangako sa sektor ng transportasyon. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Kailan may idadagdag ng Pangulo at magkano ang kanilang idadagdag? Kagaya po ng nabanggit ko, ang assistance to individual in crisis situation 5,000 ay kulang po iyan sa itinaas po ng presyo. Sinimula na kahapon ng DSWD ang pamimigay ng tig 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman ang iba. Pagkatapos naman ng Semana Santa, sisimula ng distribusyon sa mga nasa probinsya. Sa isang pahayag, sinabi rin ng Department of Transportation na minamadali na nila ang paglalabas ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ipinag-utos din ng Pangulo ang libreng sakay sa buong bansa at para naman sa MRT at LRT, magpapatupad ng mga diskwento. May aasahan din daw na diskwento sa toll para makabawas din sa gastusin sa transportasyon. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, sisimulan na ang pagdinig ng komite sa mga reklamo sa susunod na linggo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. The third impeachment complaint, the fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Ngayong idineklara na ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, uusad na ang impeachment proceedings sa hearing proper. May nagtangkang kumontra. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. We need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay
maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa Consolidated Verified Answer ad Cotelam ni Duterte, pinulaan niya ang komite dahil may double standard daw ito sa pagtalakay ng impeachment complaint sa kanya at kay Pangulong Marcos. Wala raw nakalagay sa reklamo na ultimate facts na kailangan sa isang impeachment complaint at nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Hindi na ito gaanong tinalakay ng komite dahil maliban sa hindi naman daw nito isa-isang sinagot ang mga alegasyon, ang mga inirereklamo niya sa proceedings ay hindi sa komite dapat idulog. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. Ang unang araw ng hearing proper ay nakatakda sa March 25. Ayon kay Luistro, bibigyan ng notice si VP Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Paano kung hindi dumalo ang bise? This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. Nakikita rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang posibleng pagdulog ulit ng bise sa Korte Suprema. Handa naman ho yung komite na harapin po yung lahat ng aspeto na pwede hong banggitin ng Pangalawang Pangulo dahil I think as far as we're concerned from the beginning up until today and moving forward, yung po nga binabanggit niya na wala daw pong due process, hindi ho yung totoo. Di ba? Base sa konstitusyon at sa rules on impeachment, may 60 session days ang House Committee on Justice para tapusin ang impeachment proceedings. At base sa kahulugang binigay ng Korte Suprema, ito ay isang calendar day na nagsagawa ng sesyon ng Kongreso. Pero binigyan ng plenaryo ng otorisasyon ang komite na magsagawa ng mga hearing kahit pa mag-recess na ang Kongreso sa March 21. So, matatapos po yung 60 days, I think in 5 months' time. So I am anticipating, no, that after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth, magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung the pieces of documents which are being offered in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? I don't think it will extend up to 5 months. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para kunin ng House Committee on Justice ang protective custody sa nagpakilalang dating aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at sa pagsabina sa mga financial records na konektado sa bise. Tatalakayin daw ito sa hearing proper. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ang tugon ni Attorney Michael Poa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga naging pahayag sa House Justice Committee. Abangan, maya-maya lang. Arestado ang 2 sangkot umano sa iligal na droga na nahulihan pa ng baril at granada. Isa sa kanila, bistadong sangkot din sa nakawan at pamamaril noong nakaraang linggo. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa bahay na ito sa Payatas, Quezon City, nahuli ng mga operatiba ang 2 na target ng kanilang bypass operation. Itong mga subject namin for bypass ay isa sa mga nagtutulak o involved sa illegal drugs dito sa Payatas.
Bukod sa ilang pakete ng umano'y shabu, nakuhanan pa sila ng baril at granada. Napag-alaman din ng mga otoridad na ang isa sa mga naaresto ay suspects sa nahulikam na robbery hold-up sa isang convenience store sa Fairview nitong March 12, kung saan binaril pa ang gwardya ng nasabing tindahan. Ito daw po nahuli namin sa bypass ay isa sa kanilang mga person of interest na bumarel or kasama doon sa bumarel, doon sa hold-upan, doon sa store. Sangkot din umano siya sa serye ng mga nakawan sa mga convenience store. Sa katunayan, merong 8 kaso ng pagnanakaw at illegal discharge of firearms. Pero hindi ko bumaril. Hindi po. Sino bumaril? Yung AJ po. Kasama mo yun? Opo. Ano lang ang role mo? Ano po, driver lang po. Tama ba na sa ang sabi ng police kayo ang mga tumitira sa mga convenience store? Opo. Bakit? Dala lang po ng kahirapan. Nadamay lang po. Nadamay sa Tinago ko lang po yung kaibigan ko. Sinampahan na ng mga reklamo ang mga suspect. Kabilang na ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Daan-daang tricycle driver ang hindi pa rin nakatanggap ng ayuda ngayong ikalawang araw ng pamamahagi nito dahil wala umano sila sa listahan. May ilang nangangambaring baka kulangin ang 5,000 piso kung magtutuloy-tuloy ang krisis. Bagay na ikokonsulta na raw ng DSWD. Nakatutok si Ian Cruz. Mabilis na nakakuha ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector ang 47 taong gulang na taga-Pasig na si Oyo Boy. 2 dekada na anya siyang tricycle driver bagaman sira ngayon ang sasakyan. Malaking tulong anya ang ayuda ngayong maliit ang kita nila bunsod ng mahal na gasolina. Sa tricycle ko rin po kasi medyo may sira po. Sobrang napakahalaga po kasi tulad ko may pinagdadaan din kahit nalaking tulong po. Dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi rito sa Barangay Pineda, pati mga nakaschedule mabigyan ng hapon ay pinapunta na ng umaga. Pero may ilang wala sa listahan ng 1,500 target bigyan ng ayuda roon. Kinuha ng Pasig City Hall ang kanilang mga detalye. Malaking bagay po yan sa akin, sir. Dahil po? Lalo na isa sa sobrang taas ng gasolina. Halos ang kinikita andun lang mapunta sa gasolina. Sa payout center naman, sa Katipunan Park sa District 1, Quezon City, halos 300 ang wala sa listahan ng mahigit 2,000 benepisyaryo. Nagpapasa naman kami ng requirements pero nitong lumabas itong mga listang master list, wala yung pangalan namin. Kaya hindi ko namin alam kung saan nagkaroon ng problema. Ipinasumite na sa kanilang toda ang kopya ng kanilang driver's license. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kinausap na rin niya ang mga pinuno ng toda para ayusin at isumite ang mga wala sa listahan. Meron pa tayong bukas. So ang sabi namin sa kanila, una, hindi kailangan mangamba, hindi kailangan mag-worry na hindi kayo makakatanggap. Pero kahit may nakatanggap, may pangamba, baka nila kulangin ng ayuda kung lumawig pa ang krisis sa gitnang silangan. Sa mga susunod na araw, pagka ganito pa rin yung sitwasyon natin, baka pwede pong madagdagan pa po sana ito. Ikokonsulta ito ng DSWD at ipakukwenta sa economic team ng gobyerno. Pero sa ngayon, bibigyan muna ang iba pang nasa transport sector at nasa labas ng Metro Manila bago silipin kung pwedeng umulit ang mga nabigyan na. Unahin muna namin, sundan na namin to ng MC Taxi, yung TNVS, mga jeep at service delivery. Sila naman pagtutuunan natin ng pansin at lalabas na rin tayo ng Metro Manila. Samantala, handa na para sa nationwide transport strike bukas ang grupong Piston para ipanawagan ang pagbabasura sa oil deregulation law at pag-alis ng excise tax at VAT sa produktong petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Doble ingat po sa mga pinupuntahang klinika at baka mag-check up sa iyo ay tulad ng isang Chino sa Maynila na nagpapakilalang doktor kahit wala namang lisensya. Nakatutok si John Consulta.
Huli sa akto habang nagkasagawa ng physical examination sa Maynila ang Chinese national na ito na isa umanong peking doktor. We have license for practicing medicine in the Philippines. We have license. Therapy lang yun. Hindi ka English. Hindi, marunong Tagalog. Na-aresto ka namin, ha? Bukod sa check-up, nagbibigay din umano ng clinical diagnosis ang dayuhan kahit wala itong lisensya. Pasok sa loob ng clinic na mayroong mga pasyente. In fact, there was one patient who was being examined physically at may mga bata pa na naka-queue for check-up. Very blatant ang kanyang practice ng medical profession sa Pilipinas, bagamat wala nga pong permit o license. Tumamba din sa raiding team ang iba't ibang gamot na ibinibenta umano ng suspect sa kanyang mga pasyente. Bine-verify pa kung ito'y nakarehistro sa FDA. Kung walang permit, walang license, may tsansa na magbibigay ng maling diagnosis. At kapag nagbigay ng maling diagnosis, mali din ang gamot na maibibigay, mali ang treatment na maibibigay. At ang mangyayari pa ay baka lalo pang lumala ang karamdaman ng ating mga pasyente. Naharap sa reklamong illegal practice of medicine ang suspect na wala pa ring pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Posible umunong mabasura ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng pag-a-absent niya kung ngayon diringgin ang reklamo. Hindi kasi tulad sa maraming kumpanya, walang no work, no pay sa rules ng Senado. Ayon po yan sa chairman ng Ethics Committee. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mahigit 4 na buwan na mula nang huling pumasok sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Hindi na siya namataan doon mula nang umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Dahil dyan kung kaya may nakahain ng ethics complaint laban sa kanya pero nakabinbin pa rin ngayon. Katwiran ng chairperson ng Ethics Committee, kung ngayon ito diringgin, madi-dismiss lang kaagad ang reklamo. Wala kasi sa rules namin eh. You cannot find it anywhere in the rules about that issue on no work, no pay. Kaya kailangan aniya munang amyendahan ang Senate rules kaugnay ng pag-a-absent ng mga senador kung gusto itong tapatan ng parusang walang sahod at masuspinde ang operasyon ng mga nag-a-absent. Dahil pang-anim pa naman ang reklamo kay De La Rosa sa 9 na nakapilang ethics complaints, may panahon pa raw kung aamyendahan ng Senate rules. Pag di umabot yan at ma-dismiss, pwedeng mag-refile agad ang complainant. Dagdag ni Senador J.V. Ejercito, hindi nila pinagtatakpan ang kapwa-senador. Paano po pinagtatakpan? Ngayon nga po ay kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules kasi nga kasi meron nga may isang senator na nag-apila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. Samantala, inadopt ng Senado kahapon ang Senate Resolution 307 ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagpapahayag ito ng sense of the Senate na dapat protektahan lahat ng Pilipino laban sa extrajudicial rendition o pagsuko sa dayuhang bansa. Hindi ito panukalang batas, kundi panawagan lang na mabigyan ng sapat na oras ang mga Pilipinong may hinaharap na foreign o international arrest na dumulog sa lokal na korte. Tinutulan ito ni Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. While couched in general terms, this resolution arises from specific circumstances involving the former president. The rule of law requires that accountability mechanisms apply equally, regardless of rank. Ginawa po ang ICC para magkaroon ng espasyo ang mga biktima na hindi makakuha ng hustisya dahil estado ang kalaban, dahil makapangyarihan ang kalaban. Yung libo-libong pinatay sa ngalan ng Oplan Double Barrel, na iyan ang paratang sa ICC case ngayon. Yung libo-libo na yun ay hindi nabigyan ng due process. Hindi na sila pinaabot sa korte, kundi diretso sila sa morgue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Halos kumunot na ang noo ng ilang taga-Muntinlupa dahil sa araw-araw umunong water interruption sa kanilang lugar. Paliwanag ng Maynilad, apektado ng amihan ng tubig ng Laguna Lake kung saan galing ang tubig gripo roon. Nakatutok si Bernadette Reyes. 15 oras na wala ng tubig ang bahagi ng Barangay Putatan sa Muntinlupa. Malaking perwisyo para sa mga residente at negosyo roon.
May mga estudyante kami na syempre kailangan nilang maligo, kailangan sa pagluto, walang tubig, as in walang running water na para maglinis, para mag-ayos. So ang hirap, talagang napakahirap. Maghugas po kasi ng plato, tapos wala pong tubig. So akala namin naputulan kami. Mag-prepare plate na lang po kami for the meantime kasi wala pong tubig. Sumulat na ang City Hall sa Maynilad para pag-usapan ang dahilan nito at kung paano ito masusolusyonan. Sa paghaharap-harap kanina, pangunawa ang bungad ng Maynilad sabay paliwanag na pinalalabo ng hanging amihan ang tubig ng Laguna Lake. Record high po yung hangin speed. At hindi lang po yun, yung direction po ng hangin ay papunta po sa intake ng planta ng Maynilad, mga planta ng Maynilad. So that exacerbated the turbidity concern. Because of the turbidity, we had to slow down the production. Yun yung dapat natin maramdaman na mayroong uninterrupted supply sa atin. So doon po natin sila pananagutin. Dahil sa bumubuting kondisyon ng Laguna Lake, nababawasan na ang bilang ng mga Maynilad customers na apektado ng water service interruptions. Nitong mga nakalipas na araw, umabot sa mahigit 350,000 na mga customers ang apektado ng problema sa supply ng tubig. Nagdagdag din ng water tanker at may mga static water tanks rin para magbigay ng tubig sa mga oras na apektado ang supply. Ngayong araw, bumalik na ang supply sa bahay ni Burley pero mahina naman ang daloy ng tubig sa gripo. Lagi na lang hong mahina. Kaya po nag-iipon-ipon ng tubig. Minsan talaga natatapat talagang walang katubig-tubig. Bumibili na lang po kami ng mineral. Dahil taon-taon namang may amihan, pangmatagalang solusyon ng Maynilad ang pagtatayo ng bagong treatment plant at dagdag na water reservoir. We cannot control climate change. We can only anticipate the level of impact. So yun yung pinaghahandaan namin. Sana, sufficient na siya. Pero walang kasigurudan 100%. Sa sandaling bumalik na ang supply ng tubig sa inyong lugar, maaaring may kulay ang tubig. Sa ganitong pagkakataon, hayaan munang dumaloy ang tubig ng ilang minuto. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Mula sa pagiging well-loved housemate ni Kuya, bibida naman for the first time si Anton Vinzon sa isang upcoming Kapuso series. Meron kaya siyang gustong makapareha? Makichika kay Nelson Canlas. Sa gitna ng tagisan ng lakas, siguradong relate ang mga Pinoy sa upcoming Kapuso drama series na sa sentro sa boxing. Bibida sa kamao si Anton Vinzon bilang isang batang boksingero. Marami raw siyang natutunan sa kanyang past projects tulad ng mga Batang Riles at kanyang stay sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. This is my first time to be a lead. Ako lang mag-isa to be lead kasi grupo kami sa mga Batang Riles kaya kinakabahan. Pero I will do my 101% po talaga for this show. Sa kamao, reunited si Anton kay Bruce Roland. Nakatropa niya sa mga Batang Riles. But this time, hindi magkasangga ang kanilang roles. Ibang-iba to. Di ba nung Batang Riles, ito boxing talaga boxing talaga. Pakiramdam ko, madali lang yung laban dito Masusuntok ko lang to. Mahina lang to si Antonio Di ba? Kaya tingnan natin. Makakasama nila sa serye sina Neil Ryan Sese, Ami Austria, Wendell Ramos, Katrina Halili at marami pang iba. Mas more drama, 'di ba? Hindi yung masyadong scampi na, alam mo yung mga soap dati na bigla kayong sampalan or whatever, ganyan. So ito, may puso. Kasama rin sa serye ang real-life dad ni Anton na si veteran action star Roy Vinzon. But interestingly, hindi tatay ni Anton ang role niya sa serye. Ayoko sanang tanggapin to. Dahil tatay ako Pero lolo ako niya dito. Ayoko sanang tanggapin. Ayoko sanang maniwala Hindi pa ni-reveal kung sino ang makakapareha ni Anton. Kung sino magbigay sa akin ng management, why not? And kung kikitaan ng chemistry, wala naman akong pinipili. Ngayon may Carton, may Kirsten, Lelton. I hope sana maka-work ko po sila soon sa GMA. Online, isa sa mga layag na layag ang Cartoon Shippers o Anton at kapwa housemate na si Carmel Collado. I was shocked that time nung paglabas ko ng bahay na may karton pala. Pero
Very grateful din na maraming nagmamahal sa amin ni Carmel. I'm really proud of her sa nangyari sa buhay niya, sa nangyari sa success na nangyari sa music niya, sa music career. And sana maimbita ako sa concert niya in the future. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, arestado ang isang nagbebenta ng motorsiklo online ng bagsak presyo. Nabisto kasi ng buyer na iligal ang mga papeles ng kanyang biniling motor. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Bagsak ang presyo kaya hindi raw nakapagtatakang sunggaban agad ng buyer ang mga scooter na ito nakakapost lamang online. Sariwa ang itsura pati tunog daw ng makina hindi lasbag. Pero nang i-verify na ng isa sa mga nakabili ang papeles ng scooter. Parang kahina-hinala po, 105 pa po yung asking ng mga yon. Binigay po ng 85,000. Lumabas na ang problema. Pinacheck ko sa LTO yung papers nung nabili kong motor sa kanila. Yung po lumabas, peke. Dahil diyan, agad na nagsumbong sa PNP Highway Patrol Group ang buyer sana na si Ed. At sa isang operasyon, nadakip ng mga pulis ang suspect sa Angeles City, Pampanga. Lahat din halos ng mga dokumentong iprenesenta dito po sa kababayan po natin bumili. Dito pong nakuha ng sakyan ay lahat ay peki po. Ayon sa HPG, nakaw ang mga motorsiklo sa Calabarzon at ibebenta sa Region 3, partikular sa area ng Pampanga. Wala pang komento ang dinakip. Pina-follow up naman ang isa pa nitong kasabwat. Tugot pawis yung una natin sa pambili ng motor. Hindi lang po biro yung pera pinambili. 5,000 po eh. Kung makikipagtransaksyon sa mga buy and sell ng mga sasakyan, tip ng pulisya, dapat sa mga sumusunod na lugar gawin ang pagbayad. Ang pinapayo po ng inyong pong PNP Highway Patrol Group ay unang-una sa pinakamalapit na police station. Ikalawa sa barangay hall or kung saan po ang bahay ng mismong nagbebenta nito pong mga sasakyan po na to para magkaroon po kagad tayo ng mga initial verification and validation. At kung may duda sa papeles ng binibiling sasakyan. Sa public po, maging mausisa po. Lagi po yung i-check sa LTO sa pagbili. Po legal yung transaction nyo. Maraming tayong mga red flags na chinecheck. Unang-una kapag masyadong mababa ang presyo, yung mga dokumento, kapag photocopy, yung mga ORCR. Kung meron man kasuspe-suspecha sa talagang texture ng papeles. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Aprobado na ng Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para bawasan o suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa anya nagpapasya kung gagamitin ito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayon lumampas na sa 100 piso ang presyo ng diesel sa mga gas station. Hinihintay na kung kailan maaaring suspindihin o bawasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinisingil na excise tax sa mga produktong petrolyo para mabawasan o kaya maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Aprobado na ng Senado at Kamara ang mga panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na ibaba o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Pero ang Pangulo, hindi pa raw nagpapasya kung gagamitin ang kapangyarihang ito. It's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. Isa raw sa tinitignan ng Pangulo ang sitwasyon sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang tinatayang 1/4 ng supply ng langis. Hinaharangan ito ngayon ng Iran. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Kapag sinuspindi ang excise tax, mapapababa ng 6 na piso kada litro ng diesel, 10 piso sa gasolina, 5 piso sa kerosene, at 3 piso naman kada kilo ng LPG. Pero kailangan daw balansihin dahil mababawasan ang koleksyon ng gobyerno. Batay sa datos ng Department of Finance, tinatayang 15 billion pesos ito kada buwan. Tinitignan din ng Pangulo ngayon ang lagay ng supply ng pagkain sa bansa na maaaring may epekto naman sa presyo nito.
Pagmamalaki ng Pangulo, wala sila nakitang biglaang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon ang mga tauhan ng Agriculture, Trade and Industry Department sa Agora Market sa San Juan. Hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Pero ang paggalaw ng presyo ramdam na ng mga mamimili. Si Aling Susan maaga na malengke bago pa dumating ang Pangulo. Kahit pa barya-baryang taas, ramdam daw niya, lalo't nakaasa lang siya sa pensyon ng asawa. Ang ganitong sitwasyon ramdam din ng mga nagtitinda. Budget ko lang sa isang araw, 500, di lang kami. O paano yung pag tumaas? Paano kakasya? 500 para sa ilang tao po yun? 5. Pag inipon nyo, syempre, magkano rin ho yun? Ano naman ho epekto sa benta ninyo? Matumal ho, sobrang tumal. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga kami ho. Pag wala rin kami suki, hindi kami makakabenta. Pero dahil tumataas nga ang presyo ng gasolina, tumataas din ang gastos sa paghahatid ng bilihin sa merkado. We expect na tataas ng 2 piso per kilo, at least lahat ng bagay dahil sa logistics cost ng fuel pa rin, no? Para maparating nga yung ating mga produce to the market. At least yun, minimum 2 pesos per kilo yun. Ang Department of Trade and Industry pinangakuan daw ng mga manufacturer ng mga pangunahing bilihin na walang taas presyo sa kanilang mga produkto sa susunod na 30 araw. Pero pagkatapos noon, of course, we can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. maging ang price control, isa sa mga posibleng ipatupad kapag masyado nang tumaas ang bilihin. Everything is on the table now, technically. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Posibleng estratehiya ang matipid na sagot ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ang paliwanag ng political analyst sa pagtutok ni Mariz Omali. Matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng kanyang abogado na may malalim na depekto ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo at wala umanong matitibay na basehan ang mga paratang. Our position remains unchanged. No? The complaints for us really suffer from a fundamental defect because they are based on conclusions, speculations, or narratives that are not anchored on the ultimate facts na sinasabi na rin natin sa answer namin. Kabilang sa mga alegasyon sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Bumilis ang proseso ng impeachment dahil hindi na nagbigay ng sagot ang mga complainants sa tinawag na non-answer ng bise. Hindi raw kasi dito sinagot isa-isa ang mga alegasyon. Ipinaliwanag ni Attorney Michael Powa kung bakit hindi detalyado ang kanilang isinumiting sagot. I think we have to remind the public na sa ating legal system, it is not up to the defense to prove the case of the complainants. It is the complainants that have the burden to prove their allegations. Sa tingin ng political analyst na si Attorney Paulo Tamase, posibleng estratehiya ang matipid na tugon ni Vice President Duterte. Posibleng nakatuon na ito sa mas mahalagang yugto ng paglilitis kung umakyat na ito sa Senado na siyang tatayong impeachment court. I think the advantage is that it keeps her cards close to her chest. Mahihirapan or mag-add ng complication on the part of the prosecution na hindi nila alam kung mayroong possible na ebidensya si VP Sara to defend herself. Hindi din nila mapaghahandaan there for as much as they would probably want to yung kaso. Well, talaga namang ang Senate trial doon naman talaga ang magiging pagsusuri nito o paglilitis nitong kaso na ito. But as to strategy or not, even if it were strategy, of course, it's not something for me to disclose. Kung estratehiya man daw ito ng kampo ni Duterte, nagbabala si Attorney Tamase na posibleng may panganib ang ganitong hakbang. Disadvantage nga is binibigyan din niya ng fuel kahit paano yung
perception nga na hindi ginagalang ng Vice President yung proseso or hindi sineseryoso itong proseso na hinahanap sana yung pananagutan sa kanya. Nakatakdang simula ng komite ang pagdinig sa March 25. Dito aalamin ng komite kung may probable cause para isulong ang impeachment complaint at dalhin sa Senado para sa formal na paglilitis. Ayon kay Attorney Poa, walang obligasyon ang respondent na dumalo sa mga proceedings sa komite sa Kamara. Gayunpaman, handa na raw sila. This is not something we did not expect naman. No? So, meaning this was quite expected. And we are ready to proceed. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Inadapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado kaugnay sa panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency power para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, at nasa kamay na ng Pangulo kung gagamitin niya iyang emergency power na binigay at napagkasundo ang ibigay ng Senado at ng Kamara sa kanya. Or global economic emergencies. We have been informed that Sa huling session day ng Kamara bago mag-Holy Week break, nasa first order of business ng plenaryo na i-adopt ang bersyon ng Senado sa batas na magbibigay ng emergency power sa Pangulo na isuspinde o bawasan ang excise tax ng mga produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan nang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude. There's a motion to adopt Senate Bill number 1982 as an amendment to House Bill number 48418. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Bill number 1982 is adopted as an amendment to House Bill number 8418. Inadopt o tinanggap ng Kamara ang ilang pagbabago ng Senado sa panukalang nanggaling sa kanila para mapabilis ang proseso. Kabilang dyan ang kagustuhan ng Senado na maging 3 buwan ng effectivity period ng emergency powers ng Pangulo, imbes na sa nauna nilang panukala na 6 na buwan. Maliban na lang kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng Dubai crude oil per barrel. Pumayag na rin ang Kamara sa gusto ng Senado na automatic na babawiin ang emergency power kung mas mababa na sa $80 per barrel ang crude oil. Imbis na ang orihinal na gusto ng Kamara na magkaroon pa ng joint resolution ng parehong kapulungan. Ibig sabihin niyan, babalik na rin sa dating rate ang excise tax. Susundin na rin ang panukala ng Senado na Department of Energy at Development Budget Coordination Committee ang magre-report ng estado at epekto ng problema sa langis, imbis na Secretary of Finance, tulad ng orihinal na gusto ng Kamara. Kung sususpindihin ng Pangulo ang buong excise tax sa produktong petrolyo, inaasahang matatapyasan ng halos 10 pesos per liter ang gasolina, parehong unleaded at premium. 6 pesos per liter ang tapyas sa diesel, 5 pesos sa kerosene at 3 pesos sa LPG. Kapag napirmahan na yan pareho ng Senate President at ng Speaker of the House yung panukala at idiretso sa Malacanang, dalawa na lang ang pwedeng kahinatnan ng panukala na yan. Una, kung pipirmahan agad ng Pangulo, di kagyat magiging batas. Kung hindi naman niya aksyonan ng within 30 days, magiging batas pa rin. Or i-veto niya. Ibig sabihin, inaayawan ng Pangulo at ibabalik sa Kongreso ang panukala ng emergency power. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Maraming nakapansin sa resemblance ni na Heart Evangelista at Caprice Cayetano na muling nag-meet sa isang event. Dream come true ito para kay Caprice, lalo't open din si Heart na makatrabaho ang PBB Collab 2.0 Kapuso Big Winner. Ang iniwang message ni Heart sa kanyang mini-me, ichichika ni Nelson Canlas. Meron ka pa bang gustong makatrabaho? Idol ko po talaga si Miss Heart. Gusto ko po siya maka-work po ulit talaga. Ang wish na ito ni Kapuso PBB Collab 2.0 Big Winner Caprice Cayetano nang umupo siya sa GMA Integrated News Interviews, tila mabilis na na-manifest. Dahil kahapon, muling nakita si Caprice at iniidolong si Kapuso fashion icon Heart Evangelista. Marami ang nakapansin ng tila resemblance ng dalawang bituin.
Actually, nung nakita ko siya sa Pinoy Big Brother, talagang alam kong mananalo siya. She really has something very distinct about her. And it's once in a blue moon na may dumadating ng mga ganyan sa industry. And I think she's one of them. Eventually, she'll be the one I'll first call pag babalik na ako ng movies or teleserye. Why not? Pwede siya maging Little Heart. Heart sends this cute message to Caprice. Caprice, call me if you need any clothes or anything you need to wear. Ate Heart is here. Kahit anong gusto mo, kung kailangan mo ng gown, nandito ako. Balik bansa si Heart matapos ang pagdalo sa recent Milan at Paris Fashion Weeks abroad. Napabilang pa si Heart sa listahan ng top celebrities ng Milan Fashion Week, garnering more than $13 million in media impact value. Nagpapasalamat si Heart dahil hindi lang mga Pinoy ang nakaka-appreciate sa kanyang trabaho. Although ratings are ratings, but it's a nice tap sa back natin na parang, parang nabibigyan natin ng karangalan ng Pilipinas sa ganong klaseng mundo na hindi masyado pa na-discover ng marami. So sana marami pang makapunta, sana maraming maka-appreciate ng mga ginagawa namin doon. Are you ready? Are you ready? Happy rin si Heart dahil sa bagong season ng Heart World, mas nakikilala raw siya ng mga fans in the most organic way. Sobrang happy ako because this season, madami kayong mga characters na mga nakasama ko ng kabataan ko. Hindi lang isa ang makikita nyo sa Heart World. So I'm so excited kasi hindi lang siya reality show. It's really reconnecting with my childhood, my teenage life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dahil wala umanong sapat na ebidensya, itinigil na ng Commission on Elections ang investigasyon sa mga umano'y paglabag ni Senador Rodante Marcoleta sa election laws noong eleksyon 2025. Pinagpaliwanag noon si Marcoleta dahil hindi umano niya dineklara ang ilang mga campaign contribution sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang katwiran ng senador, hindi niya ito isinama sa kanyang SOSE dahil natanggap niya ang mga kontribusyon bago pa ang campaign period kung kailan hindi pa siya maituturing na kandidato. Sa desisyong inilabas ng COMELEC and Bank, sinabi nitong bagamat hindi sumunod si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa pagsusumite ng SOSE, hindi na raw ito ngayon maituturing na isang election offense sa ilalim ng Republic Act No. 7166. Arestado ang vice-alkalde ng isang bayan sa Camiguin matapos masangkot sa iligal na droga. Nakumpiska sa kanya ang 15 gramo ng hinihinalang shabu at ilang armas. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob mismo ng kanyang bahay, inaresto ang vice mayor ng isang bayan sa probinsya ng Camiguin na tinarget sa anti-illegal drug operation ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi siya pinangalanan at hindi rin din ng PIDEA na huwag ipakita ang kanyang muka. Pero binanggit ng PIDEA na sa bayan ng Ginsiliban ikinasa ang operasyon. Nakuhanan siya ng 15 gramo ng hinihinalang shabu, isang baril at mga bala. Hindi naman ho natin pa masasabi kung talagang nagbebenta. Pero ang ano natin dyan is may nakitaan doon sa kanyang bahay, so he's in possession of dangerous drugs. May nagtimbre umano sa hotline ng isumbong mo sa PIDEA tungkol sa pagkakasangkot umano ng vice mayor sa illegal na droga, kaya nagkasa ng validation at intelligence operation. Pagkatapos, nag-apply ang PIDEA ng search warrant sa korte para isilbi sa bahay ng lokal na opisyal. Wala naman umanong pagpalag mula sa kampo ng sospek. Mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, 13 elected official na ang nahuli ng PIDEA dahil sa illegal na droga. Pero bukod sa naarestong vice mayor sa Camiguin, wala na raw iba pang incumbent local official ang mino-monitor ngayon ng PIDEA. Noong nakarang taon, 68 ang naaresto. Mga municipal councilor ang pinakamataas na pwesto noon. This is also a fair warning to our local officials na hindi ho dahil sila po ay nakaupo sa pwesto, maaari na ho silang gumawa ng mga krimen. Kung meron pang may impormasyon tungkol sa mga sangkot sa droga, pwede raw kumontak sa isumbong mo sa PIDEA hotline. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pumirma sa ginawang affidavit ng NBI ang 10 sa 18 nagpakilalang dating sundalo at umano'y mga tauhan ni Zaldico. Kasunod dyan ang naging one-on-one interview ng NBI sa kanila bilang bahagi ng investigasyon sa alegasyong pinaghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno.
Sabi ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod, pirmado na ang mga affidavit pero hindi pa ito napanumpaan. Hinihintay din ng kanilang kampo na ipatawag ng NBI ang 8 iba pa. Pinagbabaril ang isang sasakyan bago ito bumangga sa isang establishmento sa San Jose del Monte, Bulacan. Patay ang driver. Sa videong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang rescue team na sinusubukan pang ilabas sa driver's side ang duguan at tila walang malay na lalaki. Naitakbo pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa isa sa mga rumisponde, may tama sa ulo at dibdib ang biktima. Ayon naman sa kapitan ng barangay, ilang basyon ng bala ang kanilang inabutan sa lugar. Hindi muna nagbigay na pahayag ang pulisya habang nagsasagawa ng follow-up operation at habang iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril. Mga kapuso, unti-unti nang nababawasan ang lamig ng panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paghina ng hanging amihan. Ngayong araw nga, ramdam na ang alisangan at mataas na heat index sa ilang lugar. Gaya po sa Cotabato City kung saan nag-41 degrees Celsius. 38 hanggang 39 degrees Celsius naman sa Bukidnon, Butuan City, Zamboanga City, Davao City at Catarman, Northern Samar. Posibleng umabot din sa ganyan ang heat index bukas sa ilang bahagi ng bansa. Ang heat index ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama ang aktwal na temperatura sa hangin at relative humidity o yung dami ng moisture. Kumpara nito mga nakalipas na araw, hanggang Northern Luzon na lamang umaabot ang lamig ng amihan. Kaya ang natitirang bahagi ng bansa, makakaranas na ulit ng mainit na panahon pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng may hinang ulan sa Isabela, Quirino at Aurora. Magpapatuloy yan sa hapon at posible na ring ulanin ang ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Mindoro Provinces. May mga pag-ulan din sa ilang lugar sa Western Visayas, Samar at Leyte Provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Ika nga, rejection is merely a redirection. Patunay riyan si Kapuso singer-actress Zephanie na naging emotional nang mapalook back sa pinagdaan ng hirap at rejections noong nagsisimula pa lang sa showbiz. Relate nga raw siya sa kanyang role sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Born to Shine. Makichika kay Nelson Canlas. Possibly i-release? Maraming hindi nakikita yung tao na pinagdadaanan natin sa industry. So, I'm just so happy na my story is not written by me, but God who's just, yeah. Hardships ang naging puhunan ni Zephanie na nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Kaya naging emosyonal siya nang balikan niya ang mga ito sa pag-upo niya sa GMA Integrated News interviews. Pag-amin ni Zeph, marami ang hindi naniniwala sa kanyang talento at the start. Marami ring rejections at the age of 12. Dumating din po sa point na I was really asking myself, para pa ba to sa akin? Talaga bang, am I meant to be a singer or sa industry na to? Baka hindi talaga. And umabot po ako sa point na ayoko na. I even told my parents na I just want to focus sa studies. Sila yung pumilit sa akin na mag-audition. But I guess, yun talaga, minsan kung kailan pasuko ka na, dun pa matcha-challenge, dun matetest yung faith mo. Talaga na, how much do you really love your dream? How much do you believe na in yourself and that you can do it? Was there a specific instance na yung talagang hindi mo makakalimutan na talagang sobrang down ka nung time na yun? Yung mismong day ng audition ko, dun sa competition I joined, and nasa room ako nun, umiiyak ako kasi nag-away na kami nung mommy ko. Kasi sabi niya, ano ba, gusto mo ba talagang kumanta o hindi? Parang teleserena po yung feeling nun. And then, I couldn't answer her. So my dad talked to me. Sabi niya, try lang natin, one last time. And I told myself, I remember, okay, Lord, last na to. If wala talaga, I'm done with this dream. Parang tapos na. I'm either magiging athlete na lang ako or sa school. But then, may ibang plans po si Lord. So, I'm still here.
and I know it's for a purpose. Katunayan, maraming parte raw sa kanyang role sa upcoming afternoon prime series na Born to Shine ang sasalamin sa mga challenges na ito. Mahirap po siya in a way na medyo talagang babalik yung memories nung na-reject ka, nung nag-fail ka. But honestly, those are the things na I've been wanting to share to people, na hindi lang lahat success, hindi lang lahat happy. Meron talagang mga part ng journey mo na you'll experience those things and it's okay. Kasi parang at the end of the day, it's really about not giving up and parang rising up from yung pagkadapa mo. Ngayon, Stephanie dreams bigger. Libre naman daw ang mangarap. Pero nagpapasalamat siya at malayo-layo na rin ang naabot niya sa kanyang pangarap at hindi siya sumuko when times were rough. I guess I'm glad you never gave up and that you believe or you trusted God. I think yun talaga po na it's more of really surrendering to God everything. I'm just really happy kasi it's not easy. I'm just proud of the little Zephanie na hindi siya nagbago, na never pa rin siyang gumigive up sa kung ano yung nasa puso niya. Sa part 2 ng aming chikahan, si Michael Sager naman ang nagbahagi ng pinagdaanan ng kanilang pamilya sa Canada bago siya nagdesisyong bumalik sa Pilipinas para tuparin ang kanyang mga pangarap. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mainit na pinag-uusapan ngayon yung mga diskarte para makatipid sa langis. Halimbawa, mga kapuso, totoo bang may oras ng pagpapakarga ng langis kung kailan mas makakatipid? Talaga? O, at Meron ba? ito yung paunti-unting pagpapagas. Legit bang tip yan? Yan, at marami pang tipid hacks pag-uusapan po natin sa ating Patok of the Town na hatid ni Oscar Oida. Aray ko! Ang presyo ng gasolina parang ex mo lang daw. Paulit-ulit kung manakit. Kaya ang mga motorista, hindi lang basta dumidiskarte. Ang ginagawa kong diskarte, matulog at matulog sa MRT o kaya sa mga mall para makakuha ng pasero. Kung tatakbo ka ng tatakbo, pati baon ng anak mo, hindi mo mapuprovide. Dati nagpipick up kami ng 1.8 to 2 kilometers mahigit. Kinukuha namin yan, pero ngayon hindi na kaya. Nagiging DIY fuel expert na rin. Sa pilahan nga ng mga taxi, hindi lang nakabukas ang bintana ng mga abangers ng mga pasero. Ito ngayon, patay ng mga kain ako. Ngayon, pag may sumakay lang, tsaka i-start para tipid sa gasolina. Ganun ang ginagawa namin. Pag meron bang isa lang, patay mo pag traffic para makatipid ka. Ang mga tricycle ngang ito, kung kinakailangang umabante sa pila, itinutulak na lang nila imbis na buksan ang makina. At kung dati uso ang harurot, ngayon, chill riding na lang. Dating takbo ko na medyo 40, binabagalan ko na po para medyo mababa. Pero ano nga ba ang mga legit na tipid hacks? Ayon sa automobile expert, ultimo oras ng pagpapagasolina, factor. Magpagas anya sa umaga kung kailan mas solid ang fuel, hindi puro fumes. Di rin anya totoong tipid ang pautay-utay na pagpapagasolina. Dapat daw, i-full tank ninyo na yan. As much as possible, full, yung zero mo, 1/2. Kasi yung space na yun, nag-evaporate ang gasolina. Sa pagmamaneho naman, hinay-hinay lang sa silinyador. Parang love life, huwag biglaan. Iwasan din yung mga biglaang preno at arangkada. Smooth driving equals happy wallet. Kasi over-acceleration and then over-braking consumes fuel. Yun yung issue doon no? So dapat yan, yung acceleration mo, banayan. Did you know that you save 30%? Pagka gano'n ka magbanay, yun lang. At kung akala nyo ay nakatitipid kayo sa pag-freewheeling, think again. Alam mo bang pagka freewheeling mo lagi, sasakay mo, sinisira mo yung transmission mo. Di ba nalagay nila sa neutral? Hindi po tama yan. Masama po sa transmission nyo, huwag nyo na alisin sa D. Kung talaga matagal yung itatagal ninyo, ilagay nyo sa park. Sa aircon naman, hindi kailangang laging Antarctica mode. 22 to 25 degrees lang, may tipid ka na. Safe pa ang kompresor. Mahalaga ring laging nasa kondisyon ang sasakyan mula sa tamang tire pressure at regular na pagpapatune up at change oil.
Lalo na yung tune-up, iniiwasan natin yung tune-up, kaya pa yan, no? Hindi pa naman lasa, mukhang putik yung langis, huwag niyo pong gagawin yun. Dalawa sinisira niyo ron. Kumukunat yung pag-ikot ng makina, mechanical yan eh. Lumalakas ang konsumo. Sabi ng official guide talaga coming from the experts on how to reduce fuel consumption. Never compromise safety in any situation. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.